Tropa, ito yung ginawa natin na samurai paint na merong heat sensitive na pigment. So tignan nyo kapag ka nainitan, nawawala yung kulay. Kung paano ko ginawa ito, panoorin mo yung buong video tropa. At huwag mo kalimutan, share mo na at i-like mo na rin tropa, baka hindi ka pa nakalike dyan. Game! Ito yung visor natin ng Aerox. So una natin gagawin dito, wet sanding number 800 na liha ang ginamit natin tropa. Tapos sinabon natin yan at syempre binanlawan. Pinatuyo natin mabuti, tapos nag-apply na tayo ng primer. Ang gamit natin, 2K04 epoxy surfacer. Nagliha tayo ng bahagya after matuyo ng surfacer natin. Tapos binubugahan naman natin ngayon ng white. Ang code nito, white 2102. At gagamit tayo ng heat sensitive na pigment. Kulay black to tropa. Mukha lang siyang gray pero black yan. Tapos ihahalo natin dito sa clear 1128 para na sa ganun magamit natin spray gun natin. At para makakuha tayo ng clear dito sa spray can natin, ganito lang ang ginagawa ko tropa. Ini-spray ko lang yung samurai paint dito sa container. Pinapa-slide ko lang yung pintura tropa na sa ganun hindi mag-bounce back. So ayan, nakaipon na tayo. Ngayon naman, ihahalo na natin itong thermochromic powder o yung heat sensitive pigment natin. So pag nasa container lang siya, gray, pero pag humalo na yan sa clear tropa, black na yan. So yung ginagamit natin, black. At maraming kulay ang thermochromic powder. Nasa comment yung link tropa kung saan ako bumibili nitong thermochromic powder o yung heat sensitive pigment. Alright, so eto na no. Hinalo na natin. Basta make sure tropa, halong-halo yan na sa ganoon matunaw ng gusto yung heat sensitive na powder. Goods na to. Pwede na natin itong ilagay dito sa spray gun natin tropa. At eto na nga, ini-spray na natin yung heat sensitive pigment o yung thermochromic powder na inihalo natin sa clear. So kung mapapansin nyo tropa no, hindi naman halos nagkukulay black dahil nga mainit ang panahon, nag-activate na kagad yung heat sensitive pigment. Nagiging transparent na siya. So ganyan yung thermochromic powder tropa or yung heat sensitive pigment. Once na nainitan, nag-activate na siya. Nagiging colorless na. At ngayon naman, bubugahan natin ito ng 4D Blue. 4D881 ang code nito, tropa. Dahil malamig, itong pintura, pag tumama na dito, uma-activate na yung black niya, di ba, tropa? Kaya ayan, nagiging kulay blue siya. At dahil ang 4D Blue, pag tumama doon sa black, may kulay. Pag tumama sa white, effect na lang siya. So kapag ka nainitan to, tropa, sabay na mawawala yung kulay. Tignan mo. Pero pag tinignan mo sa malapitan yan, hindi lang white yan tropa. May mga angulo na lumalabas yung effect ng blue. Yan yung 4D Blue. At ito na yung pang last, magbubuga na tayo ng top coat clear. K1K clear ang ginamit natin tropa. Tuyo na yan ano. Kaya kung mapapansin nyo, white na lang siya dahil nga nag-activate na naman yung heat sensitive na pigment. At dahil malamig ulit, yung ibinubuga natin na pintura, etong K1K clear, unti-unti na naman lumalabas yung kulay niya tropa. So kung mapapansin nyo, ayan no, lumalabas yung blue niya. Ito na tropa, tapos na itong proyekto natin. Mainit yung panahon, kaya activated na kagad yung kulay niya. So bubuhusan na muna natin ng malamig na tubig na sa ganon, lumabas yung kulay. So ito na yung 4D Blue na nakapatong dun sa heat sensitive pigment na black. Lumabas na siya dahil nga nalamigan na siya no. So yan yung kulay niya tropa. Tapos testingin naman natin dito sa blower natin. Na sa ganon, maging transparent ulit yung lahat ng kulay niya. Babalik na ulit sa white na meron siyang effect na blue dahil nga meron siyang 4D Blue. Ayun, sana may natutunan ka tropa. Sana nakakuha ka ng idea na pwede mo magamit sa mga DIY projects mo. So paano? Kita-kits na naman next video. Ride safe palagi. Peace!